Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho at gutom na? Mga milenyo, pagod ka na ba galing sa trabaho at gutom na sa maghapong pagtatrabaho pero wala kang pagkain sa bahay? Narito na ang sagot mga katropa, ang Super Manok Lechon. Napapawi sa inyong gutom at siguradong mapapa-anirize ka dahil sa tender juicy na jumbo pa at siguradong malinis at bagong katay buhat sa farm, kaya super masalasa at pangmasa pa. Ano pa hinihintay nyo mga katropa? Takbo na sa Super Manok Panteño Siniluan at bumili na, baka maabusan ka, katropa. Nagbabasa ka ba ba ng saryo ng gun owner? O nakikinig ka pa ba ng radyo? Ba ang iyong pasensya ngayon at hindi na isang ng iyong ulo ay mapapakinggan nyo na sa iyong mga sakong atas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms. Dahil online na tayo, mga kamilenyo. Kaya manood, makinig dito sa Millennial Online TV. Rider, sumalpok sa Kaya poste ng follow, Responsible gun owner, like, the PNP Civil subscribe, Security Group would at like to i-share na, advise all mga firearms katropa. holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Ngayon, just to continue, Mr. Clyde Teves, the person named in the search warrant, was not around during the implementation of the search. Talakaya. Representative. Opinion. Palawangin. Aksyonan. Kasama Sinusunod dito na sa New Millennial Online TV. Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dalo Barangay sa Millennial Online TV worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Kasi tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Ito na po tayo.
Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot, mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo, mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na. Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and ayun magandang gabi Pilipinas. Nagulat kayo, no? Bigla na naman tayong umere. Mga kaibigan, pasensya na kayo dahil po itong mga nakaraan 2 linggo ay nagkaroon po ng problema ang ating wifi, ang ating internet, no? Bagsak po ang internet service po ng ating ginagamit na Converge. Kaya tayo gumawa ng paraan, kumuha tayo ng isang backup internet. At saka ako nasasabihin kung alin. Pero ito po isang malakas, no, na internet provider na ito kahit nasa labas ka, nasa bundukan ng tralala, at basta may signal, napakalakas po. Bueno mga kaibigan, araw po ng Lunes, Biyernes pala. Talaga hindi na natin alam ang araw, no? Araw po ng Biyernes, ika-19 po ng buwan ng Disyembre taong 2025. Nako, malapit na. Malapit na po yung Pasko, no? Para ng ating mga bata. Kaya pasensya na kayo, no, mga katropa, mga kabarangay, at siyempre yung ating mga kuya, ate bunso at Prince of Eagles, pasensya na po kayo. At tulad na sinabi natin na medyo talaga nagka-problema, isipin nyo, hinintay po natin, no? Mula po nung December 2 ay wala na pong internet. Talaga namang paano ang gagawin natin, hindi naman tayo makapag-live dahil po, siyempre, alam niyo naman ang ating News Online TV ay internet-based po, no? Kaya tayo ume-ere, kaya tayo nagkakarinigan, nagkakapanooran dahil po sa internet. Ayon po doon sa kumpanya, yung pong kanilang contractor, no, ang gumagawa. Dahil po nagka-problema yung kanilang parang pinaka-main, no, yung mga poste, meron pong tinamaan daw na may ginagawa ang isa namang sangay ng ating gobyerno. Hindi ko malam kung nawasa, kung MWSS, kung Maynilad. Bueno mga kaibigan, oras natin sa udyat, abay alas 7, no, 23 na po ng gabi, Philippine Standard Time. At tulad na sinabi natin sa inyo sa inyong programang Tropa,
Siyempre po, Rosel Lopez at your service pa rin. Palagay ko ngayon wala na ho tayong problema. Kahit nasaan po tayo, kahit nasa bundok tayo ng tralala, makakapag-live na po tayo. Huwag lang mo magkakaproblema ang ating mga gadgets, no? Tulad ng ating PC, ang ating mga camera, huwag lang magkakaproblema. Well, magandang gabi. Nakita ko kagad sa aking monitor si Chester Balliega, yung ating anak-anakan, yung ating pangkin. Mula pa ho sa Cavite, sa Silang Cavite. Palakpakan mo nga si Chester Balliega. At syempre po ang ating mga kabarangay sa mamsulok po ng mundo, no, ng Pilipinas. Basta yung ating mga kabarangay, magandang gabi po sa inyo. Welcome sa programang Tropa. At syempre po, alam nyo naman, nako, itong pong nakaraang araw po, may mga tawag dito, meron tayong mga balitang na nagpasan. Pero itutunghay pa rin po natin sa inyo no, ngayong gabi, yung mga nakaraang balita na ating pong naalpasan, no? Dahil talaga namang wala tayong magagawa, talagang ganun, wala tayong bagsak ang internet, pagpasensyahan nyo na po, no? At yun mga kaibigan, at nako, napakarami nating naalpasang mga balita, no? Lalong-lalo na yung kung nabalitaan nyo yung ginawa po ng kapatid ng artista si Pokwang. Meron pong mensahe, no? Ito po si Pokwang para sa kanyang kapatid. Alamin natin, pero may sinabi din dyan si Congressman Teddy Ridon. Alamin natin. Sa mga kaibigan, huwag na nating patagalin dahil tumatakbo ang oras. Baka mamaya ito'y test broadcast. Kumbaga sana talagang test broadcast lang po ito. No? Dahil itong ating bagong internet. Siyempre, titignan natin kung gaano kalakas. At ayun, magandang gabi rin kay Atilo Ningning Pahayag ng Barangay Bayan-Bayanan dyan sa Malabon. At siyempre po, buhat po sa lokal ng Nabal, Malabon City. At mamaya po, itutungay din natin sa inyo yung pong anibersaryo ng Alpha Pi Omega, no? At yan po ay ano ba ang kahalagahan ng isang grupo tulad ng One Gun Pilipinas, tulad ng Alpha Pi Omega, at bakit, no? Ano ang kinaganda kapag ikaw ay umanib dito? Mamaya po yan. Yan po ang itutungay natin at tatalakayin po ng ating admin congressman ng One Gun Pilipinas. Ayan, nanonood po sa atin si admin congressman. Palakpakan mo nga, Mr. J. At nakalimutan ko nga pala, kasama natin sa technical side si Mr. J. At syempre po si Kuya Julius Miguel Saludes ng OGP Hong Kong na yun nanonood. Pasensya na, Kuya Julius. Medyo 2 weeks tayo hindi nakapag-live dahil po bumagsak ang ating internet dito sa ating area ng Kamanaba, no? At yun nga, ito, kumuha tayo ng backup dahil hinintay natin yung converge. Talaga hong malaki problema. Halos lahat po, no? At talagang bumagsak po ang internet service nila. Pero nare-restore na raw unti-unti. Dati po 35 na poste daw, ngayon ay 5 na lang. Ganun pa man, kumuha na tayo ng backup. Mahirap. Kaysa naman di tayo makapag-live ng matagal. Kaya po yung ating mga viewers, yung ating mga listener, pasensya na po kayo ulit. Humingi po kami ng dispensa ang pamunuan po ng Millennial Online TV News and Updates dahil po hindi tayo nakapag-ere ng 2 linggo. At magandang gabi, sabi pa ni Corixman, magandang gabi po Millennial Online TV News and Updates, Sir Rosel, Sir Corixman, magandang gabi rin. Long time no hear, long time no see. Pasensya na, dami kong nalagpasan doon sa mga ginawa nyong pagla-live. At si paring Renato Argueta ng Barangay Baritan dyan sa Malabon, ayan, nanonood. Magandang gabi rin sa'yo, paring Rene. At sabi ni Kuya Julius Miguel Saludes, good evening po, Sir Rosel Lopez, mabuhay ka po. Sir, at ang buong pamuno ng Millennial TV News and Updates, greetings from OGP Hong Kong. Kita nyo, iyan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya nga mamaya tatalakayin po ni Corixman, ito po recorded earlier na ano ba ang kahalagaan ng isang grupo at bakit kinakailangan o na ikaw ano kahalagaan, ba't ka aanib dito. Mamaya po malalaman natin yan. Pero bago yan, magandang gabi rin kay paring Dadad Sani Mangali Pineda ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon. Magandang gabi sa iyo, Dadad. Ito po isang simpatikong kagawad ng Barangay Tugatog dyan sa Malabon.
Ayan. Pero bago yan mga kaibigan, bago po yung pagtalakay ni Admin Corixman, alamin muna natin itong mensahe, no? Message ni Pokwang tungkol sa ginawa ng kanyang kapatid. So mga kaibigan, panoorin pa. Uy, nanonood pala sa atin, no? Si Kuya Ford Tom, nga pala, yung pong mga katropa natin dyan, mapalalaki, mapababae, gusto yung meron kayong lumang bag na Louis Vuitton, meron kayong sapatos na Lacoste na medyo luma na, gusto yung i-restore, gusto yung maging maganda ulit mukhang bago, abe, punta lang ho kayo at makipag-ugnayan po kayo kay Ford Tom, no? Kay Tom Ford Restoration, Bags and Shoes Restoration. At kung ano naman, pwede rin kayo dito makipag-ugnayan sa Millennial Online TV News and Updates. Ayan, at magandang gabi sa ating kaibigan na si retired Police Major Dong Bondok Bamba. Abay, palakpakan mo. Ito po buhat pa ho sa lalawigan ng Pampanga. Dahil po tayo, nung nag-duty po sa TV5, ay na-interview po natin to si Police Major Dong Bondok Bamba. Noong time na yun, kung di ako nagkakamali, teniente pa lang siya o kapitan. Ayan, oo, talaga namang ano natin. At sabi ni Ford Tom, good evening kuya. Good evening kuya Ford Tom, kuya Anthony. Yan po si Kuya Anthony Bautista, nakasama po natin sa Central Luzon Region 45, Media Rider Eagles Club. Palakpakan mo, Mr. J. Yan. At pagbati rin kay kapatid na SJ04, Jose Marie Jacinto. Samban lokal yan, kapatid na Corixman. Para malaman. At syempre yung nanonood din sa atin, kanina kausap ko. Pumunta ako sa kanilang bahay, si Boss Mark Castro. Palakpakan mo, Mr. J. Abay, kanina po, kung talagang ang kausap ko kanina, si Mark Castro na. Hindi katulad dati, nung una kong punta, mga 2 times sa kanya, parang hindi siya si Mark Castro. Pero kanina, abay, nagulat ako, natutuwa ako. Bakas na bakas ko. Yung mukha niya, yung aura niya, talagang Mark Castro nandating. Kasi, matagal ko kami magkasama, kami magka-team yan kami magka-buddies sa TV5 Siya po cameraman ko, meron kaming pilot, no? Nung pong siya na ano sa banig ng karamdaman, talagang hindi ko sasabihin na siya si Mark Castro, pero kanina medyo masaya ako, natuwa ako dahil Mark Castro na ho yung kausap ko. Sensya ka na, Boss Mark, Ayun na, at good evening daw, sabi ni Boss Mark Castro, magandang gabi sa iyo, boss, at ikaw ang aking idol. Oo. At ako, hindi kita pagpapalit kahit kaninong cameraman, kahit ibang network, Boss Mark. Alam mo yan, talagang ganon, wala ayoko na lang mag-comment. At sabi pa ni Corixman, uy, taga-lokal pala ng Bulacan. Sa Bulacan, Corixman, malaki Bulacan kay si SJ04 Jose Marie Jacinto. Okay, so mga kaibigan, huwag na nating patagalin. Alamin natin yung mensahe na sinabi ni Pokwang. Ito po ay recorded earlier din sa kanyang sa Facebook account ng kanyang kapatid mismo. Yung sinabi niya dahil may ginawa po yung kapatid ni Pokwang. Panoorin po natin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyotang puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, galing. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan at lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po dun sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, siyempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama.
And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po, may mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema, and pasensya na rin po kayo. Hingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Minak, sino kayo? Yung po taga Bicol kayo ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang magandang araw ng December 16, unang simbang gabi ng kapwa ko mga Katoliko. Ayan, magandang umaga po. May gusto lang po akong ipahiwatig or malaman yung lahat na totoo po yung tungkol po dun sa nag-viral po na video na isa pong lalaki na naka-Hilux na Toyota puti. Opo, kapatid ko po yun, nag-viral siya. Galing, no? Ano po, magaling. Paalala lang po na ang kasalanan po ni Pedro ay hindi po pwedeng maging kasalanan ni Juan. Maaaring pong isa kami na apelido, pero hindi naman po kami pareho lagi ng pag-iisip at ng mga gawain araw-araw. Ako po yung humihingi ng dispensa doon po sa kanyang nakaalitan at lalong-lalo na po doon sa anak na babae. Pasensya ka na, iha. Dadalawin kita, ha? Wait lang, ha? Pupunta ang tita po ako dyan. Pasensya ka na. Hindi po ako natutuwa at hindi ko po dapat kampihan yung nangyari po dun sa kapatid ko. Hindi naman din po ako, kumbaga, syempre nanay din naman po ako. Pero lagi po natin iisipin na laging may other side of story. Pero sige po, sa amin na lang po iyon. And humihingi po ako ulit ng kapatawaran dun sa mag-ama. And paalala ko lang din po dun sa mga nag-post pa ng paulit-ulit ng mukha ng buong pamilya ko. May tinatawag po tayong cyberbullying and cyber libel. No po, may mga and gusto ko muna pasalamatan pala yung mayor namin, Mayor Junjun Inares. Maraming salamat po sa pag-ayos ng problema, and pasensya na rin po kayo. Hingi po din po ng paumanhin po sa aming mayor. Doon po sa mga ibang politiko na nakisakay po na hindi naman taga-Antipolo, nakakaloka. Na nag-post pa kayo, sir. Minak, sino kayo? Yung po taga Bicol kayo ingat po kayo kasi mambabatas pa naman kayo. So alam po ninyo dapat po yung tinatawag dating cyberbullying, sir. Okay? Pinost po ninyo yung mukha ng buong pamilya ko. Kapatid, isa lang po ang may kasalanan pero buong mukha na. Yung asam po, yung privacy, yung protection po ng pamilya ko. Hindi po ako kumakampi sa kapatid ko, pero sana, nag-iingat po kayo sa mga post ninyo, sa mga comment ninyo. Again, dun po sa nakaalitan, pasensya na po kayo sa ginawa ng kapatid ko. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay, so yun mga kaibigan, ang naging mensahe po ng artista na si Pokwang, no? At ayan, inamin naman niya na hindi siya natutuwa sa ginawa ng kanyang kapatid, no? At sabi nga niya, hindi ang kasalanan ni Pedro, kasalanan din ni Juan. Tama naman po yun. At humingi rin po ng dispensa si Pokwang doon po sa ginawa ng kanyang kapatid, no? So, kita nyo naman. Pero,
Yung po sinasabi niya na meron daw pong mga nakasakay na politiko, no? Tulad po nitong nakita rin natin sa social media, no? Sa mga post tulad na lang tong si Congressman Terry Ridon, no? Na salita nga niya ay ito, no? Teka muna ha. At medyo ha. Tingnan natin ha. Dali lang po, no? Dali lang po. Oo. Kasi meron yata nakisakay na politiko. Medyo parang no? Pero ito po ay nakita lang natin. Ito nga po si Congressman Terry Ridon, no? Nakita natin, no? Talaga namang alam nyo, minsan may mga politiko po na masabi lang na ganito, na ganyan, pero totoo lang, ito sabi po, no? Hindi kayo ang biktima dito, sabi niya, no? Ang biktima dito ay si Crispin at ang kanyang anak at ang mga ordinaryong Pilipinong inaabuso sa kalsada. Yan po sabi ni Terry Ridon, no? Pero at ito po sinabi po, no? Ridon to Pokwang, hindi cyber libel ang katotohanan, lalo na kung galing sa pampublikong record. Ayan. Maring tumugon si Bicol Zaro Party List Representative Terry Ridon sa video statement ng aktres na si Pokwang. Ito nga, si Marieta Pokwang Subong, kaugnay ng viral road rage na incident sa Antipolo City na kinasungutan ng kanyang kapatid si Carlo Subong. At ayon kay Ridon, malinaw umano na siya ang tinutukoy ni Pokwang matapos siyang pagbantaang kakasuhan ng cyber libel at cyberbullying. Lalo't isa siya sa mga mambabatas na hayag na nagsalita tungkol sa road rage at public safety issues. Gitang kongresista, walang katotohanan ang paratang na ipinost ang larawan ng buong pamilya ng aktres, no? At ang inilabas lamang daw ay ang larawan ni Carlos Subong, ang taong sangkot mismo sa insidente. Ani Ridon, sabay ginit na may karapatan ang publiko na makilala ang sinumang gumagawa ng karahasan laban sa ordinaryong Pilipino. Binigyan din pa niya na ang tunay na dapat humingi ng pamahanin ay si Carlos Subong na inakusahan niyang gumawa ng grave threats, physical injuries at child abuse laban kay Crispin Villamor at sa anak nito. At tiniyak din ni Ridon na babantayan ng kanyang grupo ang pagharap ni Subong sa Land Transportation Office upang matiyak ang due process para isulong o habang isusulong umano ang permanenteng pagbawi ng driver's license nito matapos ang pagdinig at makikipag-ugnayan din anya siya sa Department of Justice para sa posibleng pagsasampa ng kasong kriminal. Sa huli, maring diniin ni Ridon, hindi kayo ang biktima dito. Ang biktima dito ay si Crispin at ang kanyang anak at ang mga ordinaryong Pilipinong inaabuso sa karsada. Naku, medyo parang talaga nagkainitan na. Wala, paano gagawin ho natin? Kung yun ang di ba? Wala ho tayo magagawa. Talagang ganon, di ba? So, tingnan lang ho natin kung ano mga susunod na mangyayari. No, makakakumapapelan ng kaso, makakapagpel ng kaso, itong actress na si Pokwang. Okay mga kaibigan, so nagatid dyan sa atin sa oras na alas 7:41 ng gabi, Philippine Standard Time. At magandang gabi, nanonood din sa atin si Kuyang Ray Atalia ng May Kawayan, Bulacan. Diyan sa Malhacan, no? Sa Malhacan, May Kawayan, Bulacan, si Kuyang Ray Atalia. At magandang gabi rin kay Tita Betty Fernandez, kay Tita Bechay, no? Kay Tita Becha ng May Kawayan, Bulacan. Ayan, kasama si Kuya Oji Fernandez. Doon na sila nakalokal ngayon, May Kawayan, Bulacan. Pero dati po sila ay lokal ng Nabal dyan sa Malabon. Okay mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. Tulad na sinabi natin sa inyo, ay itutungay natin, no? Yung tungkol po sa anibersaryo ng Alpha Phi Omega na fraternity. Tanong, gaano ba kahalaga ang pagsama o pag-anib sa isang grupo, no? Tulad ng One Gang Pilipinas, Alpha Phi Omega, at iba pang mga fraternities, no? Alamin natin. Yung nga po sinasabi ko sa inyo, yan ang itatalakayin ng ating admin congressman, no? Na talaga namang siyang nagtalakay dito, no? At para malaman natin gaano ba talaga kahalaga, no, ang isang grupo. Kami katulad namin, meron kaming grupo, yung Central Luzon Region 45, Media Rider Eagles Club, Philippine Eagles. So,
kami po ay laging ang amin pong ginagawa lagi ay public service. Bibigay kami ng medical mission, particular yung aming gobernador na si Governor Rafael Agcawili, no? Kahit saan lugar ho, gagawa kami ng medical mission, lalo na kapag may mga trahedya tulad ng binaha, binagyo, nilindol, tulad do dati, nagpunta kami ng Abra, nagpunta kami ng Iloilo, Cebu, kung saan po, yun po, kaya gano'n po kahalaga ang isang grupo at bakit dapat umanib dito o ano ang kahalaga ng pag-anib dito ng isang individual. So yan po, sabi sa akin ni Tita Betty Fernandez, thank you raw. Kumusta mo ako kay Kuya Oji at Tita Betcha? At kumusta ka mo? Kumusta na ba ka mo? Tsaka yung ano ba ang gamot niya pa ka mo? Kung meron, baka minsan pagka nasasadyain ko kayo sa inyo, no? Okay, sa mga kaibigan, tungayan natin ang pagtalakay ni Admin Corixman dito po sa nasabing issue na gaano kahalaga ang isang grupo at ang anibersaryo ng Alpha Pi Omega. Narito po. Alright, magandang gabi po sa ating lahat, no? Kumusta po tayo? Sa gabing ito ay tayo ay magsasama-sama para sa isang special po na talakayan, no? Ito po ay aming selebrasyon ng Alpha Pi Omega sa kanyang ka-100 taon, no? So 100 years po ang aming fraternity na ito po ay aming sineselebrate, no, sa araw na ito, no? At mabuhay po ang lahat ng aming mga kapatid sa Alpha Pi Omega sa buong mundo, no? Hindi lamang po sa Pilipinas, no? So 100 years of service to humankind, no? Ito po ay hindi serbisyo lang sa local dito sa atin sa Pilipinas, no? Ang APO po ay nagsimula sa bansang Amerika, no? Taong 1925, no? Grabe, 100 taon mga kapatid. So yun, bilang ating pagkilala sa aking fraternity na Alpha Pi Omega, tayo po ay nag-live ngayon. At para po manood din ang ating mga kapatid sa APO, no? Marami tayong kapatid na nanonood sa aking mga live, no? Ito po ay para sa inyo mga kapatid sa APO. So, i-share natin yung mga stories natin, bakit tayo nag-APO. At ano bang meron sa Alpha Pi Omega? No? Bakit? No? Bakit napakahirap ng pagpasok, screening, everything, and ang mga tao po, mga kababayan nating Pilipino, yung mga kabataan po na nasa koleyo, ay gustong pumasok sa Alpha Pi Omega. Ano ba ang meron? Kapatid? So yan, maraming salamat po sa may nakaantabay na tayong kapatid, no, sa dito sa ating live, no. At aabangan kung pumasok yung mga kapatid natin sa APO ay nagsasabi na kung pwede tayong mag-live, no. Anyway, pwede naman, pwede po yan, no. Dahil ako naman po ay ako po ay talagang sabi nga ritualadong APO po ako, no. Ako po ay member talaga ng alumni po talaga ako ng APO. Tayo ay hindi half brother or legit tayo mga kapatid, no? So, kaya ayun, pagbati sa lahat ng mga kapatid sa Alpha Pi Omega ulit sa buong mundo, no? At sana ay patuloy natin ang serbisyo na ating sinumpaan nang tayo ay pumasok sa Alpha Pi Omega. Magandang gabi, Sir Max Mawel Pagtalunan. Magandang gabi po sa OGP family, sabi ni Utol. So yan po ang value, no, ang na aming value ng pagsama sa Alpha Pi Omega. Service talaga po ito, no? Kami po ay community based, no? Ang ating fraternity ay community based. Talagang community service po talaga ang nito, ang dahilan. At talagang sa amin sa APO talaga, yun yung aming sabi, kaya nga po APO way of life, no? So, meron kaming mga doctrines dito na kailangan talaga namin i-practice at dapat makita po sa isang APO yun, no? Kaya sabi namin yung 3 guiding principles namin ay dapat nakikita sa pagkatao ng isang lehitimong member ng Alpha Pi Omega, no? So, napakagandang experience po sa akin. Yung pagpasok ko mismo sa APO ay, sabi nga, life-changing, no? Ako nung pumasok po ako sa APO ay ako po nasa 23 years old na ako nung pumasok sa APO. During my college days sa Philippine College of Criminology. At
Ang aming chapter po ay Upsilon chapter, no? Kasi po Greek ang aming name ng aming chapter. So, ang aking chapter ay single Greek. Kasi po may mga chapter na po na dalawa ang pangalan na. Theta Alpha, Gamma Sigma. Yung ako ay single Greek. Kasi ito yung mga naunang chapters po ng Apo. Kaya single Greek pa po yung pangalan kung tawagin namin. So yun, magandang gabi Sir Roel Gabuya Andersen. No? Salamat po sa inyong panunood. No? So, share natin yung kwento bakit tayo nag-Apo. At sabi ko nga, ano bang meron sa Alpha Pi Omega? Bakit ang mga kabataan na naiingganyong pumasok dito? Ayan po. Salamat po sa mga nanonood ngayong gabi. No? Ano lang po tayo, sharing of our good story, no? Sa pagpasok sa Alpha Pi Omega. Ulitin ko po, ito pong live natin ito po ay tribute natin sa ikasandaang taon ng Alpha Pi Omega. Sa buong mundo po hindi sa Pilipinas. Sa buong mundo po ang ating pinag-uusapan. No? Francis Bangayan, magandang gabi, Utol. No? Salamat sa panonood. No? There are maraming mga dahilan bakit tayo pumapasok sa mga iba't ibang klaseng grupo or samahan, organisasyon, asosasyon, no? Different reasons, no? May tinatawag na may individual reasons din. May personal reasons, no? Tawag. Yung iba naman, pumapasok sa mga organisasyon dahil may iba silang intensyon na sometimes ang gusto nila gain, no? Meron talagang ganon, no? Siyempre nga naman, pag napabilang ako sa ganitong organisasyon, sikat ako. Parang gano'n, mga kapatid. Pero naman, kung mapasok sa mga organisasyon, gagamitin nila naman yung organisasyon sa kanilang mga personal na gawain. Hindi na natin malaman kung ito ba ay mabuti or masama, no? Pero there are reasons why we join organizations, no? Ako po, bata pa lang tayo, ay nakikita natin may mga iba't ibang organisasyon na tayong nakikita na nag-surface na nag-i-exist, no? Pero syempre nung bata po tayo, hindi naman pa tayo ganun ka-interesado. No? Pag bata ka pa, ang gusto ng bata, naglalaro. Yung maano niya lang yung kanyang gusto sa araw na yun. Makapaglaro, o makakain, no? So, ganun ang bata, no, mga kapatid. Ganun tayo. Lahat tayo nagsimula tayo ng ganyan. No? And, normal yan na tayo, pag tayo ay umiidad na, may naghahanap tayo ng grupo. No? Ayan na nga po yung sinasabi natin, yung sense of belongingness. Yan. So, ano ba yung sense of belongingness na yan? Mga kapatid? It's like, gusto nating mapasama sa ibang grupo para magkaroon tayo ng identity. Na ganun tayo titignan sa ating sosyedad, sa ating komunidad. And that's normal, mga kapatid. Normal po naman yan. So, yun ang mga ating mga insights regarding dyan sa mga organizations na sinasalihan. Opo. Magandang gabi po, Sir Marcelino Irigan Moreno from Wangan, Pilipinas, Nueva Ecija, from Philippine Army, si Sir. Opo, magandang gabi po. Salamat po sa pag-antabay. So yan, i-share ko daw yung live dun sa mga kapatid natin sa Apo. No? So, magandang gabi po sa mga kapatid natin sa Alpha Pi Omega. Right. So, ituloy natin. May mga reasons bakit tayo sumasama sa mga organization. Yan, ayan, teka lang, sagutin natin. Okay. So, yung live natin again, ay ito ay tribute po sa aking organization sa Alpha Pi Omega. Pati. So, hindi muna tayo, wala munang usapang Wangan, Pilipinas, Apo muna. No? So, maraming salamat po sa mga hindi Apo na nanonood, no? Bakit tayo pumapasok sa mga
Yan. So, mga kapatid. Ayan, sige, live na po tayo, mga kapatid ko sa Alpha Phi Omega. Opo. So, meaning, alam nyo, organization, sabi nga natin, different associations, mga groups, so, parang sa atin, meron tayong One God Pilipinas, meron pa nga mga samahan, kooperatiba, ganyan, no po. Na-establish sila for a certain purpose. So, may mga reasons at meron silang mga principles na tinuturo at tinitindigan. Lahat po ng organisasyon, ganyan, no? So, different organizations have different reasons and purposes. Opo. At yung mga tao na sumasama sa mga organization, pag nakita nilang yung purpose nila, nakita nila sa organisasyon na ganoon, doon sila sasama. No? Dahil sa tingin nila, doon sila mag-grow, doon sila uunlad bilang tao. Alam niyo po, napakahalaga. Kapag tayo ay sumali sa mga organization, unang-una po magkaroon tayo ng personal growth. Individual growth, no? Bakit ba mahalaga yung individual growth? No? Kasi as we grow old, mga kapatid, habang tayo ay tumatanda, no? Habang tayo ay naglalakbay sa mundo na ito, napakahalaga po na tayo ay nagkakaroon ng progress at ng growth. Kasi po, ang taong nagkakaroon ng individual na pag-asenso o pag-unlad, ayan po ay nagkakaroon po ng nagkakaroon po siya ng value as a person. Nagkakaroon siya ng status o ng reputation. Gaano ba kahalaga yung mga reputation, status na yan, o tsaka yung value na yan as a person? Remember guys, gentlemen, mga kapatid, tayo po ay nakikipag-communicate sa lahat ng uri ng tao. Sa araw-araw ng ating buhay, kapag tayo po ay hindi trustworthy, tayo po ay may character issue, tayo po ay may mga behavior na hindi katanggap-tanggap ng tinatawag na social norms, no? Tingnan lang pala, baka maanuhan kayo, no? Gumamit na naman ako ng term na unusual, no? Ano ba yung social norms, no pala? So, hanapin natin kay Google, ano ba yung social norms na tinatawag na sinasabi ko, no? So, makinig po tayo at sana may matutunan tayo, no? Ano ba yung social norms, no? Ito po yung the unwritten rules, expectation, and standard for acceptable behavior within a specific group or culture, no? Yun po yung social norms. Ulitin ko po ito yung unwritten rules, expectations, and standards for acceptable behavior within a specific group or culture. So, ibig sabihin po, kung paliliitin natin yung diwa para madaling maintindihan. Ito po yung mga kinikilos ng isang tao sa isang komunidad o sa isang society na katanggap-tanggap. Ito ay naaayon sa kultura at tradisyon ng nasabing grupo o nasabing komunidad o society o bansa. So, socially accepted, mga kapatid. Yan yung social norms, no? So, dapat ang behavior mo ay katanggap-tanggap kung saang komunidad ka, nabibilang. Sana po, nakuha niyo po yung Yan, dinify natin para po hindi tayo sabihin na naman na nagsasariling opinion, no? Yan po yung social norms. Pwede niyo po i-google ngayon, no? So now, going back, bakit mahalaga yung behavior natin ay nakaangkla ito doon sa kultura, sa tradisyon ng isang komunidad at isang society. Kasi dyan po kayo matatanggap. Kasi dyan po kayo ma-appreciate ng mga tao sa paligid. Kasi ang behavior mo ay hindi nagde-deviate. So, walang deviation. Ibig sabihin, hindi ka naiiba. Hindi ka pa iba-iba. Ikaw ay nakalinya kung ano yung dapat na ikikilos mo sa isang grupo, sa isang society, o sa isang bansa. So, yan po, yung socially accepted behavior makita sa iyo. So, going back, ano po yung value ng organization at ano po yung value ng tao? Ang tao ay sumali sa isang organization. Sabi ko kanina, reputation, kanyang status ay kailangan mag-elevate. Umasenso ka doon
sa aspektong individual na ano mo, pagkatao po. Maraming organization na pwedeng salihan. Marami. Tayo nga, may One Gun Pilipinas tayo. Meron tayong mga iba't ibang religious organization din yan, yung mga sekta ng reliyon. Meron din po, no? Merong mga, ultimo nga po yung ating mga kababayang tricycle driver, may TODA nga po, no? Samahan po ng mga Drivers Association, meron din po sila, no? Pagdating naman sa eskwelahan, may PTA naman, no? Parents Teachers Association, no? So, yun po, na ang hindi tayo pwedeng mabuhay sa mundo na tayo ay nagsasarili lamang, no? So, kailangan natin ng mga tao sa paligid. Tutulong at aagapay sa atin. Because of that personal or individual growth po na yan. Sana po, nasusundan po ninyo yung tema ng aking grupo ngayon, ng aking live, no? Going back, mga kapatid, sa Alpha Phi Omega po, ako po ay, sa totoo lang, sabi ko nga, nung bata tayo, wala naman tayong interest sa mga organizations. Wala tayong, hindi pa tayo mulat sa ganyan, no? Ang bata ay gusto maglaro, no? Kumain, matulog, no? Pumasok sa eskwelahan, yan ang ating ginagawa. No? Paano ko nakilala ang Alpha Phi Omega? So, doon tayo magsimula. Paano ko nakilala ang Alpha Phi Omega? Way back 1992, hindi ako magkakamali, yung taon po na yan, no? Tumira po kami sa Sukat, Muntinlupa, sa Lower Bikutan. Lower Sukat, no? Ano po ito? From Bikutan, lulusot kayo doon sa service road sa baba, sa Laguna Debay, no? Ang lusot niyan, yung Sukat Muntinlupa yan, parang Lower Sukat yan, kasi Bikutan, may Lower Bikutan, may Upper Bikutan. So, doon po, alam nyo, every summer, yung Alpha Phi Omega po ay nagkakandak po doon ng Operation Tuli, no? Tapos may medical mission sila doon, no? So, from 1992, kasi almost 2 years kaming tumira doon, hanggang 1994 yata kami tumira sa Sukat pala. Almost 3 years pala. From 1992 to 1993. Na-witness ko po yung ginagawang activity ng APO doon, no? Andun sila kasama yung mga taga-barangay, no? May Operation Tuli, may medical mission, no? That is yearly activity nila ron sa Sukat, no? Bata po. Yan, alala ko na nga parang hanggang 1994. After po nila mag-serve, no, sa mga tao, meron pa nga mga nagbubunot pa sila ng ipin, may dental mission, medical mission, at saka po yun, yung Operation Tuli. Po. So yun, nakikita ko po sila doon, taon-taon. Tapos, ang madalas pong napapansin ko pa sa kanila, while they are serving, mga tao nagseserve, masaya po sila, no? Masaya sila, nagtatawanan, nagbibiruan. So ako po, na tingin-tingin lang, no? Parang may kwento pa nga doon, naabutan pa ata ako ng sandwich, no? Nigyan ako ng isang member ng apo ng sandwich. Tapos parang sesto, yan. Classic yan, until now, pag mga ganyan, may sesto, may sandwich. Binigyan po ako ng isang member ng apo. Tapos, after po ng nila, ng activities, sa kinahaponan po yan, kakanta na sila ng Apo Toast Show. Magsisirkel sila, hawak-hawak. Sabi ko, ito pala yung fraternity. Bata ka pa ito pala yung mga fraternity, maganda pala ang ginagawa. And here comes, dumating na po ako sa high college, no? 1997 po ako nag-aral sa Philippine College of Criminology. Madaming fraternity po doon sa high school po sa Philippine College of Criminology. Napakaraming fraternity ron. Kompleto, halos ng fraternity ang Philippine College of Criminology, ang PCCR. Shoutout po sa mga kabats ko at sa mga alumni ng Philippine College of Criminology. So, ang daming frat po dyan, no? Madami, kompleto halos, no? May Leyte Samar, may Batanggenyo, may SI, ayun, yung Crime Buster, ang pinakamatibay dyan kasi 5 fraternity po yan na pinagsama-sama, no? Yung Tau Gamma Pi, no? May Acro dyan. So,
maraming fraternity po sa sa PCCR. Pero during that time, nung ako po ay wala pa rin talaga akong interest mag-fraternity. No? Tapos noon, sabi ko, bakit kaya walang apo dito? No? So, walang apo. No? And dumating po na nahinto ako sa college. Financial reason, wala akong pera. No? Nahinto po ako sa criminology, hindi po ako magkakamali. 1999. No? Although tayo ay Dean's Lister naman tayo sa PCCR, pero hindi pa rin namin ma-afford, no? Na pumasok ako sa school dahil wala talagang pera. Si mother noon, ang trabaho ni mother ay unstable, no? O, hindi po talaga makapagdire-diretso. So, nahinto po ako ng pag-aaral, no? At bumalik po ako sa PCCR from 1999, no? 2000, 2001. 2002 na po ako nakabalik. 2002 po ako nakabalik. Ayun, at sabi ko, back to normal, aral ulit. May naging classmate po ko na dating pulis, no? Hinahanap niya yung apo sa PCCR. Sabi niya, tol, may apo dito. Sabi niya sa akin, mag-apo tayo. Ako po, siyempre, hindi po para sa akin mahirap na anuhin yun. Gustuhin. Kasi nga, sabi ko sa inyo, bata pa lang po ko, nakita ko na yung ginagawa ng Alpha Biolya. So sabi ko, tol, gusto ko rin yan. Meron palang apo rito. Bakit wala tayong nakikitang nila? Member nila rito. Sabi niya, tol, hanapin natin. Meron yan. Alam ko, meron. Sabi niya. Kasi si brother Willie rin ang pangalan nito. Ito po yung dating pulis. Hindi ko nababanggitin yung pangalan niya kasi baka makilala nung ating mga member sa apo na nandito sa live. Ay, sabi niya, galing ako ng PATS, Delta Nu, sabi niya, hindi ako lang natuloy na makapag-apo. Pero dito, may balita ako, may apo rito, tol, sabi niya, hanapin natin. Actually, alam niyo itong pulis na to, si Brother Willie, ano po ito bago ko naging kaibigan ko sa PCCR, kakumpetensya ko sa classroom ito, itong pulis na ito. Kasi yung classroom namin nahati sa grupo ni Velasquez at saka nito ni Willie. Siyempre, ano yan may, alam niyo naman, sa classroom, may kanya-kanya tayong grupo. Although wala akong fraternity, wala rin sa fraternity, pero nahati kami sa dalawa. So may mga tao tropa si Willie, may tropa si Velasquez, no? Madaling salita, siguro kalagitnaan ng semester, naging magkaibigan po kami ng pulis. Kaya nung sinabi niya sa akin, hanapin natin yung apo, tol, pag-apo tayo, sabi niya. Oh? So, madaling salita po, hindi namin alam kung paano namin hahanapin ang apo sa PCCR. So, hindi natin malaman kung paano. At dumating po yung point, no? Ito po, idudugtong ko na kung bakit sinasabi kong napaka maganda po ang naidulot sa akin ng Alpha Phi Omega. Nung hinahanap namin yung apo, may nakuhang ng bridge si Brother Willie na ang pangalan ay Willie rin, no? Willie rin po, mga kapatid, no? In the person of Willie Villacorta. Major Willie, retired captain, siyempre retired, naging Major Willie Villacorta. Ayun, kinausap kami, mga kapatid. At kasama pa yung isang active na police na retired natin dyan sa taga Solis, Tondo. Kinausap kami, sabi niya, gusto niyo ba talaga mag-apo? Alam niyo, during that time, si Billy Villacorta, member po ng NROI. Sabi niya, sige, kung mag-aapo kayo, sabi niya, siguraduhin lang yung papasa kayo. Ito, hindi ito yung ibang fraternity na akala nyo, pag gusto nyo na. So, ganun po yung orientation. Iba po yung matatanda sa apo, no? Lalo itong mga taga-alumni namin ng PCCR. Kasi po ito, yung karamihan, active servicemen o retired, pero iba po yung approach nila. Ito po, iba po. Among iba po itong mga matatanda ng PCCR ng Occident. Siguraduhin nyo lang na makakapasa kayo. Kasi hindi ito yung fraternity lang na ganun. Yan lang, gusto nyo lang, apo na kayo. Dadaan kayo sa hirap, no? Kasi may tinatawag pong pledgeship period, mga kapatid, sa apo. Ang tawag namin nun, STP. That is a 6-month period na kailangan mong ikumpleto.
bago ka maging ganap na member ng Alpha Phi Omega. It so happen, mga kapatid, si Willie Villacorta, lagi kong kinikwento sa inyo, shooter at saka NROI member. At during that time, siya po ay nagiging parang consultant ng PCCR. Kasi nung time po na yun yung time na ginagawa yung firing range ng Philippine College of Criminology. No? Ang firing range po ng Philippine College of Criminology, if I'm not mistaken, no, ito po ay dinesign at proyekto ng brother Jim Batak. No? Si Jim Batak po ay NROI din, na member din ng Alpha Phi Omega. No? During that time, if I'm not mistaken din, may project din po si brother sa Malacanang, panahon ni former President GMA. Sa Malacanang yata, parang yung nire-restore yung Malacanang, no, yung time na yon. At the same time, ginagawa niya itong design naman ng Philippine College of Criminology, firing range, and si brother Jim Batak, na NROI din, no, na APO din. No? So, ang nangyari po, dahil NROI sila, no, naging alalay po ako ni diyan po ako nagse-serve kay brother Willie Villacorta. Yung mga shooter dito, kilala niyo si brother Willie Villacorta. Until now naman nagse-serve pa sa NROI si retired Major Willie Villacorta ng National Range Officer Institute, no? Yan, kasamahan nila Sir Jack Tan at saka nila Sir Robert Arroyo Tanyan diyan sa NROI. So doon po ako na-expose sa competitive shooting dahil ang trabaho po ni Corixman, ni Pleji Velasquez, Pleji po ko sa APO noon, ay magtakir ng mga target board, mamulot ng basyo at magtakip ng mga butas na binabaril ng mga shooter. No? So doon po ang exposure ko talaga sa competitive shooting. Yan, sila brother Willie Villacorta, brother Jim Batak. Kaya malaki po ang utang na loob ko din sa kanila. Kasi pinagtiyagaan din po kung turuan ng mga yan. No? Totoo lang po. That was 2003. Hindi po ako magkamali, 2003. Patapos ang 2002, papasok ng 2003. Yan po, ang mga taon na yan. So, tayro po ko niyan, no? Mga taon na yan. At the same time, nakilala ko rin po ito si Professor Joel Halya. Pero matutuwa po kayo, mga kapatid, kasi si Professor Joel Halya ay Taugama Piyon, mga kapatid. No? Tinuturuan na po ko nito mga brother na NROI, Jim Batak, Major Villacorta. Ito po si Professor Halya, Joel Halya, tinuturuan po rin ako niyan. No? During that time, ang asawa yata ni Professor Joel Halya ay nasa crime lab ng PNP, Police Major. No? Si Professor Joel Halya naman ay professor sa PCCR, hindi po siya serviceman. No? Yun po, nakakatuwang experience. No? Isipin nyo, APO ako, nag-APO ko, tapos tinuturuan ako ng APO, tinuturuan din ako ng Taugama. No? Opo, nakakatuwa. Ito, alam po ng Sir Joel Halya na nag-AAPO ako, pero supported po ako ng Sir Joel Halya, no, from PCCR. So yun po, taker, takip butas, tapos pulot basyo, yan po ang trabaho ni Coach. At pag may tapos ng pumutok, ayan, pagtsatsagaan-tsagaan po nila akong turuan. Mga yan. Mga matatanda na rin sila ngayon. No? Brother Willie Villacorta, sana, kung nanonood ka ngayon, Yan, at wala tayong pwedeng ipagmalaki sa mga yan kasi dyan tayo nagsimula sa kanila. No? Madaling salita po ay na-comply namin lahat ng requirements sa APO. No? Pero kami po, parang umabot ako ng kulang-kulang 9 months sa pagpasok sa APO. Pero hindi ko na po i-share kung bakit kasi meron kaming kasama noon na kailangan naming i-survive. Opo. Kasi alam niyo po, mahigpit po ang APO sa grades. No? Hindi, pagpapasok po kayo sa APO, yung class card po ay tinitingnan niya na matatanda. Kailangan nyo i-present sa kanila yan. At saka ba, pag kayo po ay pledge na ng APO, hindi na po pwedeng bumaba ang grades nyo. Opo. Hindi na po pwedeng bumaba yan. Dapat pataas yan or kaya i-maintain nyo. Ganun po yung rules. Kasi alam nyo, nung kami nagsisimula sa APO, may tickler kami, mga kapatid. So sa tickler nakalagay doon, ang unang-unang rule natin sa APO ay study hard for Alpha Phi Omega. Yun po yun. Study hard, no? Respect seniors and brothers and sisters. Pero ang unang-una po, study hard for Alpha Phi Omega. So,
isipin niyo po, nagre-report ka na sa mga alumni. So, ang tawag namin sa alumni noon, mga lords, pag pledge ka. And you have to maintain that grade. Or better, itaas mo pa. No? So, yan po, nakapasok po sa awa ng Panginoong Diyos sa ako. Alam niyo, si Corexman, ako po, si Pledgy Velasquez during that time. Mahihain po tayo, no? Mahihain tayo, tsaka may pagka-introvert tayo. No? Ang una pong na-develop ko sa Alpha Phi Omega po yung, alam nyo, yung aking confidence na makipag-usap. At ang isa pa pong magandang natutunan ko sa ako ay yung, alam nyo po yung, to blend sa lahat ng uri ng komunidad. Kasi po, ang turo sa Alpha Phi Omega ay kailangan, you have to, you have to become humble and you have to adapt talaga. Kasi nga, community-based po ang APO. So, hindi po pwede yung parang high society ang dating mo. Parang, on top of the food chain o alpha male ang dating mo. Hindi po pwede sa APO ang ganun. No? Kaya kasi po, may 3 guiding principles. Yan na nga po, yung 3 guiding principles. Sabi ng matatandang APO sa amin, dapat nakita sa inyo yan. Pag kayo ay APO na. Leadership, friendship, and service. No? Leadership, friendship, and service. No? So, ang APO po ay, ang isa pang objective doon, ito ay mag-produce ng mga leaders. No? Produce po ng mga leaders. Mahalaga po ang pag-produce ng leaders. Ang mga leader ay part ng nation building. So, kaya po na, sabi ko kaya nga po, kaya pala ako maraming mga APO din ang nandun sa mga position sa government na matataas. Kasi yun po yung objective, to create leaders na talagang magiging part of nation building. No? So, yan. Marami pong, alam nyo, experience ko nga sa APO dyan sa Malabon. Nakayapak po kami, no? Nagwawalis kami doon sa pagkahaba-habang kalsada. May dala kami sako, lalagay ka ng basura doon, nakayapak ka, tinitignan ka ng mga tao. So, ano po ang ine-emphasize nun? Humility, kailangan magpakumbaba ka. Magserbisyo ka na mababa ang loob. No? Pero during that time, hindi ko pa nakikita eh. Siyempre, bata pa tayo, parang sabi ko, nakakahiya naman itong ginagawa sa amin. No? Ito po, talagang ginawa sa amin yan. No? Hanggang dyan po nun sa Rose Boulevard, na experience po yan. May dala kami sako, tapos stick po yan. Nakayapak din kami. Lalagay mo yung basura dun sa ano. Kaya ang haba po yung Rose Boulevard na yan. Yan po yung mga experience namin. So, humility po, dinedevelop yung kailangan magpapakababang loob tayo. So, yan po. Isa yan sa mga natutunan ko sa Alpha Phi Omega. You have to blend, you have to, maging oriented ka sa service. Kaya nga po, leadership, friendship, and service. At hindi ko makalimutan, no? Meron akong brother sa kasabay na pledge noon. Si Brother J. Arado. During pledgeship period, nag-away kami niyan. Talagang to the extent, suntukan, no? Alam niyo, PCCR, parang kami, mga yan, mga burus ko, mga kapatid. Talagang magsusuntukan kami. Nalaman po ng mga alumni, nag-away kami. Alam niyo po yung Solis, yung kanto ng Solis, hanggang doon sa kuhan mula, hindi ko makalimutan ko. Parang 3 kanto po. Alam niyo po ginawa namin. Binilang po namin yung ng palito ng posporo yun. 2 kami, sabay po, binibilang namin ng palito ng posporo po yun. Mula yung kalsada sa papunta ng I forgot yung kalsada. Ang layo po, mga kapatid. Basta binilang namin yung ng palito ng posporo. Sabay kaming 2. Kaya pagdating namin doon sa bahay po nung Brad, bati na kaming 2, mga kapatid. Nagtatawanan na kaming 2. No? So, one of the great experience ko dyan sa Alpha Phi Omega. No? At yun na nga po. Siguro tatanungin nyo bakit ako nag-APO. Isa rin yung magandang reason bakit. During that college days, sabi ko pag nakapasok po ako ng service, mag-aaral ako ng abogasya. No? Alam niyo po, ang isang perks ng isang member ng APO kapag nag-aaral ng law, yung support. No?
Alam niyo po, nung nag-aaral ako sa UDM, sa Manila Law College, no, sa College of Law, yung mga brad po na apo, pwede mong tawagan yan at tanungin. Brad, kasi may hindi ako maintindihan dito, ano ba ito? Tol, ganito lang yan. Ganito. Pero yung brad yan, bibigyan ka ng libro. No? Yung mga ganyang brad. Tapos i-guide ka, tol. Pag ano lang, tawag lang, tol, kung hindi mo maintindihan yung binabasa mo. So, malaking bagay po yan sa mga law student. No? Kaya sabi ko, yun, isa po sa reason. Kaya po ako nag-apo. Isa dyan sa classmate ko, pero ako unang nag-apo, no, si Atty. Patrio Señeres. Si Atty. Patrio Señeres ko ay classmate ko yan sa criminology. Pero share pa lang din po kami niyan, nangangarap na rin po mag-abogado. Kaya lang siya po ay natuloy niya, nag-abogado talaga si Atty. Patrio. Ako po hindi natuloy, no? Hanggang third year lang tayo, mga kapatid. Pero but then again, ayun, si Atty. Patrio ay ka-alumni ko rin yan sa criminology. At ayun, naging ganap na abogado yan. Sabi ko nga, mga kapatid, sometimes may mga pangarap talaga tayong hindi para sa atin. At may mga dahilan kung bakit hindi natin nakukuha yung mga pangarap natin. Alam nyo, yung kaso ko noong 2012, yun yung unang dahilan bakit ako natigil sa College of Law. At sumunod, ako po ay, kasi nung nag-aaral po ako ng law, mga kapatid, sa UDM during that time, talagang BJNP na ako noon, talagang pakbakan, mga kapatid, first year ako noon eh. So, yung kaso po na yun, ang dahilan noon, nag-file po ako ng leave, mga kapatid. Nag-file ko ng leave, ang examination na 1 linggo, the whole, weekdays, Monday to Friday. So, hindi ko po pinailan ng leave yung Sabado-Linggo, no? Pero ang reason talaga niyan, bakit po ako talaga hindi pumasok? Because yung pag-file ko po ng leave ay Monday to Friday, yung Sabado-Linggo, hindi ko po pinailan. Permanent po akong panggabi nung nag-aaral ako ng law, no? So, ang duty ko ay 11 to 7 ng gabi. So, Sunday night, mga kapatid, dapat supposedly daw naka-duty ako, pero nasa bahay po ako noon. Kasi nga po, during our time, ang pinapailan lang ng leave ay Monday to Friday. So, dapat daw Sunday night, nandun ako, no? Ng 11. Nagkaroon po ng pugaan ng madaling araw ng alas 4 sa nabukas. That was 2012, mga kapatid, January 20. So, yun po, nasama ako sa kaso. Kaya yung kwento na natutulog ako sa duty, wala po ako sa duty ng gabi na yun. During that time. Pero syempre, ang dyaryo, sleeping on post po ang nakalagay. Kasama po kung sa sinabing sleeping on post. Pero yun po ang reason, no? And ito po, pagbalik ko, 2013, bumalik na naman ako, sumubok akong bumalik sa College of Law, no? Nangyari na naman, 2016, may nangyari na naman sa Parañaque, no? Ang regional director namin during that time is si General Michael Bidamo, ang aming regional director. Si Sir Bidamo. Sumalangit nawa ang kaluluwa. Siya yung mauna. Sabi niya, Forex, huminto ka muna sa College of Law kasi may death threat po ako during that time. No? Sabi niya, baka ma-pattern ka. Huminto ka muna dyan at mag-assign muna kita sa Manila City Jail para malapit sa bahay. Kasi po, Santa Cruz ako nakatira, ang Manila City Jail ay sa recto lang. So, doon po ako nahinto. No? At kinasal ako 2016. 2017 po, lumabas na po yung anak ko si Regina, kaya hindi na po ako nakabalik sa College of Law. Pero yun po yung kwento, yung struggle ko sa College of Law, na isingit ko lang mga kapatid. Pero yun na nga po, ito mga brad ko sa APO, yung mga classmate ko, naging abogado po sila. Karamihan niya mga APO ko na brother and sister ko, naging APO sila. So, yun po yung mga dahilan bakit ako nag-APO. Pero ang hindi ko nakitang magandang contribution ng Alpha Phi Omega sa akin. Unang-una po yung pakikipagkapwa-tao. Sabi ko nga kanina sa inyo, yung personal growth. Very important po na yung mga organization sinasalihan natin ay babaguhin tayo sa magandang bagay. No? Hindi po yung organization mo, pumasok ka dyan para yumabang ka lang. Para magmalaki ka at tignan mo ang sarili mo na mataas kumpara sa mga ibang tao na hindi parte ng organisasyon mo. No? So, ang ibig po nating sabihin ay dapat positibo yung epekto ng isang organisasyon sa atin. Hindi tayo magiging mapagmataas, magiging
alta sosyedad, no? Yung mga elite ang dating natin. Sana ang maging idudulot sa atin ng mga organisasyon na sinasalihan natin. Kaya nga dito po sa One Gun Pilipinas, you will notice, halos talagang inaalis natin yung mga tao na may mga character issues. No? Kaya may iba galit sa atin dahil naalis po natin sa OGP. Nakikita po kasi natin na yung kanilang mga personalities at characters ay hindi po lalapat sa advocacy ng One Gun Pilipinas. Ganon din naman sa APO, mga kapatid. Ano? Dumaan ka sa STP, no, ng APO, pero hindi ka nag-qualify, no, doon sa requirements na hinahanap ng Alpha Phi Omega, hindi po kayo mariritwalan. Hindi po kayo magiging member ng APO. Kahit na po sabihin yung naghirap na kayo, pero pag meron diyang isang matanda na umayaw sa inyo at hinakitaan kayo ng karakter na hindi nila gusto, hindi kayo magiging APO. You will never be an APO. Pag may nakita sila sa karakter po nyo na hindi papasa sa standards. So lahat po ng organisasyon, mga kapatid, no, hindi lang naman APO, no. Opo, meron silang tinitignan na criteria sa membership. No? Kasi siyempre po magiging part ng organization nila 'yon, tapos may ganyan palang problema yung tao. So magiging problema lang 'yon, magiging liability lang ng organization pag may ganun. Lalo kung character issue, mga kapatid, no. Kasi dapat po pag pumasok ka sa organisasyon, magiging mabuting ehemplo ka. Kasi may pinoproject kang image, no? Meron kang principles na kailangan makita sa'yo pag ikaw ay kabilang sa isang organisasyon. So ulitin ko, hindi lang APO ang may mga standards, no? Maski tayo rin sa OGP, we have that standards na tinitignan sa membership. So kaya nga, alam nyo, yung mga taga Mindanao nating kapatid, tinunaw natin yung 40,000 membership, no? Kasi akala po nila membership yung 40,000, mga kapatid. So, sabi nila, sayang yun, Admin Corix. Akala namin, nagbibiro ka lang, bakit po ganun? Sabi ko, we are not into quantity. We are into quality people. No? Ganun din po ang Alpha Phi Omega, mga kapatid. No? Hindi kami ganun karami kumpara sa ibang fraternities. No? Hindi po kami ganun karami. Pero alam niyo, until now, ang APO ay nagsisilbi pa rin. Patuloy nagsisilbi sa komunidad. Hindi man kami ganun karami. Hindi ganun karami ang APO. Magandang gabi po, Sir Boss Mitik. Thank you for watching, and Sir Benji Greenberg. So, ito pong usapang APO ito, mga kapatid, ha. Pasensya na rin sa mga non-members, pero I hope sana itong story ko ay magkaroon sa inyo ng makapag-share naman ako ng magandang lesson dito sa story ko sa pagpasok sa Alpha Phi Omega. Maalala ko lang, alam nyo, during the time, ako nung pumasok ako sa APO, pati nanay ko very supportive, no? Kasi si mother ko ay nag-aral din po yan ng parang naka-1 taon sa Adamson yata si mother. Nakita rin po niya yung yung gaano ka-active at gaano kagaganda ang ginagawa ng APO sa Adamson University. Shoutout po sa mga sis brother and sister ko diyan sa Adamson University, no, sa Taft Avenue, Manila. Yan. Gandang gabi po sa inyo. So, yun ang ating bakit natin sineshare to bilang bahagi ng Alpha Phi Omega. No? Until now, I'm proud to be an APO member. No? Kasi alam niyo po, doing my best and trying my best po yung mga principles ng aking organization ay sana nagagawa ko. No? At sana nakikita sa akin. No? Lalo na po yung ating 3 guiding principles, yung leadership, friendship, and service. No? Halaga po yan na, alam niyo po, kahit di ka naman APO, pag ginawa mo yung leadership, friendship, and service, ano po yun? Napakaganda po nun na ikaw ay nakikitaan sa ganung klaseng pamumuhay. Sabi nga namin, APO way of life. APO way of life. Kahit hindi ka APO, pag ginagawa mo yung leadership, friendship, and service, you will earn respect. Kakakuha po kayo ng respeto sa mga tao. Kasi ang ginagawa po ninyo ay maganda at mabuti. Wala naman pong napahamak na tao na gumawa po ng mabuti. Lahat po ng gumawa ng masama, yun po yung napapahamak, mga kapatid. At basic naman yun, mga kapatid. Yung taong ginagawan po ng masama, kahit mabuti ang ginagawa niya, sa una lang po nagtatagumpay yung masama sa kanya. Then later on, sooner or later, yung taong mabuti po na yan, kahit anong sama ang ginagawa sa kanya, magsusurface pa rin yan. Mananatili siyang mag-e-exist. Pero yung taong sumisira sa kanya, unti-unti po yung bababa. Bababa po yan at matutunaw yan
no? They will slowly die down. Pero yung taong gumagawa ng mabuti, mananatiling nakatindig yan at matatag. No? Hindi po papayag ang Panginoong Diyos na yung mga taong mabubuti ay maubos at mawala sa mundo. No? Dahil sila po ay ehemplo ng kabutihan. Ang kabutihan po, mga kapatid, ay galing sa Panginoong Diyos. No? Hindi po galing sa dyablo ang kabutihan, mga kapatid. Kasi ang gusto ng dyablo po ay usigin ang mabubuting tao. No? Po, yan po yun. No? Magandang gabi, Pastor Palalab, no? Ang ating pastor ng One God Pilipinas Cavite from the Philippine Army. No? Chaplain po ng Philippine Army po si Major Palalab. No? Si Pastor Lemuel Divina Gracia, sir. Magandang gabi po. Saludo po sa inyo. No? So, yun. Ang paggawa po ng mabuti ay, sabi nga nila, minsan mahirap. No? Kasi minsan po, gagawa ka na ng mabuti, papahiran pa yan ng intriga at chismis. No? Sabi nga sa termino ngayon, marites, mamaritesin ka pa. Pero wag po tayong tumigil sa paggawa ng mabuti. Wag po tayong mapagod, sabi nga ng Biblia. No? Wag mapagod sa paggawa ng mabuti. Ang paggawa po ng mabuti ay ano po yan, nakakahawa, no? Gumagawa nga ng masama, nakakahawa eh. How much more po yung paggawa ng mabuti? Pag gumawa ka ng mabuti, nahawa yung mga tao sa paligid sa paggawa ng mabuti, di marami pong makikinabang. Yan po. Unang-una po, dyan po nakita sa Apo yan, yung public service. No? Alam niyo po, hindi naman malayo sa ginagawa ng One God Pilipinas, yung ginagawa namin sa Apo. Yung community service, no. Pero mas mabigat kasi sa sa One God Pilipinas kasi dito ay tayo ay gun owner. Natag na tayo, mga kapatid, na pag gun owner mayabang, brusko, abusado, yan yung no? Sa Apo hindi wala namang ganung image ang Apo. Kasi from the very start, kilala ang Apo sa community service. Tayo iba po, mabigat-bigat sa atin kasi mayroon tayong mga kaharap na mga anti-gun people, no? Talagang ayaw sa baril. At nakikita ang baril na violence. No? Violence. Pag baril na, violence na kaagad ang tingin nila sa baril. Ganyan po yung mga totoong anti-gun, mga kapatid. Talagang ayaw nila yung baril kasi nga ang tingin nila agad violence po ang pag-aari ng baril. Hindi nila naiintindihan na meron pong tinatawag na responsible gun ownership. Siyempre po, mahirap ipaliwanag sa kanila na ganun. Hindi pa rin, baril pa rin yan. So that is why ang One God Pilipinas meron tayong hatid kalinga. Yun na nga po, nililigawan na natin yung mga gunless society, anti-gun na pinakikita natin sa kanila na mali naman yung branding ninyo. Mali po yung tagging. In a way na tayo ay nagpapakumbaba at nagsiservisyo sa kanila. No? So, it's no difference with Alpha Pi Omega. No? Tsaka yung ibang fraternity, ganun din naman ang ginagawa. Nagpo-community service din yan. Even yung mga member natin sa OGP, yung Eagles, no? Itong Tacloban, karamihan yan, puro Eagles yan, mga kapatid, no? Kaya sanay na sanay sa community service yan, yung grupo ni Ate May, no? Mayla Garcia. Yan, sila Ma'am Umayaw, sila Ma'am Cristina Ibanez, sila Sir Billy Sebremente. Mga Eagles po talaga yan, no? Bago yan nag-OGP. So, it's no difference naman po yung ginagawa ng ibang fraternity. Hindi naman Apo lang ang gumagawa ng community service. Pati naman po yung ibang fraternity. Kaya nga po dito sa One God Pilipinas, sinihikayat namin yung mga gun groups na do the same, no? Kasi nga, iba't ibang fraternity nga po nagpo-community service. Bakit naman itong mga gun group? Why not magsama-sama tayong sabay-sabay tayong magserbisyo sa komunidad? Being part of our, program or project natin sa ating mga gun groups, gun club, bakit hindi natin gawin, no? Yun po ang dapat nating sa alang-alang, mga kapatid, sa pagsali sa mga organizations. Ito ba ako ba aasenso na personal? May individual growth ba ako dito? Ang pagsama ko ba sa grupo na ito ay makakabuti sa akin, sa personalidad ko, sa aking personal na pag-asenso o personal growth? Dapat yun muna ang tanungin natin, mga kapatid. Yung ating personal na pagbabago para sa ikabubuti natin. No? Salamat po kay Sir Emerson San Juan ng One God Pilipinas, Qatar. Magandang gabi, tol. Yan.
Salamat po. Ito naman si kapatid na Emerson, ay kapatid ko naman ito sa Iglesia ni Cristo. Opo. So, maraming salamat doon sa mga brother natin ng Alpha Phi Omega na nanonood ngayong gabi. Salamat po sa inyo. Pwede naman kayo mag-comment mga tol sa live. Oo, hindi po ito live ng OGP. Ito po ay live ng ating Alpha Phi Omega. 100 years mga kapatid, no? Opo. Ayan. Nag-aano na rin sa... So, sana po manatili ang APO, ang mga member ng APO sa kanilang doktrina sa pagseserbisyo sa sangkatauhan. Ito po yung ano natin, service to humankind. No? Hindi lang humankind to, minsan po ang APO ay may mga tree planting activities, cleanup drives. No? Ito po ay ano, no, malawak ng mga proyekto na hatid ng Alpha Phi Omega. Hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Si Brother Tansiata ay hindi makakasampa sa live dahil siya po ay papunta sa yung obelisk yata namin, inauguration ng obelisk niyan sa Lafayette. Lafayette sa may Pennsylvania. Alam niyo, gumawa po sila ng obelisk, no? Yung parang tower po yan. Na yan po ay magsisilbing monument ng Alpha Phi Omega sa Easton, Pennsylvania. Kung saan ipinanganak po ang Alpha Phi Omega sa Lafayette College, Easton, Pennsylvania, USA. No? Brother Frank Reed Horton, no? Ang nagtayo po sa pangunguna ng pagtatayo ng Alpha Phi Omega sa Amerika. Yan po yan sa Lafayette College, Easton, Pennsylvania, USA. No? At dinala lang yan ng Brother Librado Ureta diyan sa University, Far Eastern University po, diyan sa Maynila. Yan po, sinilang ang Alpha Phi Omega sa Pilipinas because of Brother Librado Ureta. No? Ayan. Magandang gabi po mga kapatid sa APO, no? Na nanonood. No? Ayan. Ayan, pwede na po kayo mag-shout out mga kapatid, mga brad sa APO. No? Alright? So, hindi makakasampa si Brother Tad sa live, no? Kasi siya ay, ang dami daw niyang bisita. No? Ayan, si Brother Wawi Bells. Magandang gabi, tol. Kapatid ko rin sa Alpha Phi Omega. Tol, siya nga pala, maraming salamat sa Apo POAPS, no? Yung sa ating award na binigay niyo sa akin, ano? Maraming salamat kay Brother Christopher Ramirez, no? Si Colonel Ramirez po ay isa po sa mga opisyal ng Apo POAPS Alumni Association, no? Siya po ay ang aming presidente sa Alumni Association ng Apo BJMP. Yan po yung Apo POAPS. So kay Sir Brother General Superintendent Christopher Ramirez, Sir, brother, maraming salamat po sa award, no? Yun po. Ito ba yung award na binigay sa akin? So, Outstanding Public Service po, award, no? In-award po noong 1911, noong nakaraang December 11. Yun po. Tol, pakishare mo na lang yung ating live sa ano. Kwentong Apo ito, Tol Wawi Bells, no? Brother Belica. Tayo ay, kinikwento ko lang to yung aking karanasan sa pagpasok sa Alpha Phi Omega. At bakit ba tayo nag-apo? At ano ba ang natutunan natin bilang isang membro ng Alpha Phi Omega? The spirit of leadership, friendship, and service. Sabi nga, ito po ay nagsimula dun po sa spirit ng scouting, no? Oo. Yun po yung kwento ng ng parang Boy Scout sa Amerika yun, yung pag sinabing scouting, no? Tapos ayan na po, yung in-establish ng Brother Frank Reed Horton noong December 16, 1925 sa Lafayette College ng Alpha Phi Omega. Ito po'y kumalat sa buong mundo at marami po ang nagpatuloy ng mga prinsipyo at doktrina ng Alpha Phi Omega sa iba't ibang dako ng mundo. Service to humankind, no? Pagsisilbi sa komunidad, pagsisilbi sa kapwa-tao. Walang sawa, mga kapatid.
walang sawang pagsisilbi. Ayan, si Attorney Patrio, no? Pasampahin kaya natin sa live si Attorney Patrio Senyeres. Oo. Ito, si brother, no? Tol, magandang gabi. Kung hindi ka busy, Tol, pwede ka sumampa sa live, no? Oo. Interviewin kita, no? Bakit ka nag-apo kung pwede ka, Attorney? Oo. Ay, nakahiga ka na, Tol. Saan ba celebration nyo, Tol? Anyway, magandang gabi, Tol. Naka-live ako. Tribute natin sa Alpha Phi Omega, Tol, no? Oo. Oo, Tol. Magandang gabi, Tol. Happy 100 years anniversary. Mag-ingat. Mukhang pagod ka, no? Saan kayo nag-celebrate? Yeah. Yes. Yeah, yan ang Alpha Phi Omega, Tol, no? Anyway, Tol, magandang gabi at magpahinga ka na. Mukhang galing ka sa mahabang celebration, no? Thank you for watching, Tol. Mag-ingat. Mag-ingat, Tol. Bye-bye, bye-bye. So, yun. Ang hindi makakasampa si Attorney Patrio Senyeres, no? Classmate ko yun sa criminology. So, nagme-message na lang siya rito sa atin sa messenger. Anyway, ayan na nga po. Napakahalaga ng mga organization para sa atin ang mga tao na naghahanap ng mga grupo na kung saan magkakaroon tayo ng mga individual growth, personal growth, at yung mga grupong sinasalihan natin ay lalapat sa ating pagkatao. Lalapat do sa mga gusto nating gawin. Lalapat sa ating damdamin at puso. Ang mga organization po na ito dapat na ating papasukin ay dapat ay makakabuti. Bagkus hindi makakasama sa atin. No? Dapat po, yun po ang maging epekto nito. At yung mga doktrina ng organisasyon na sinasalihan natin ay dapat po natin itong sundan. No? Kaya nga po, nag-o-oath tayo. Kami sa APO, ganun po eh. Nag-o-oath tayo. We have to attend that. We have to internalize that and make it our way of life. Sabi nga niya. Opo, dapat makita sa atin. No? Si Sir Mirikichi Relano Ilanan ay kapatid ko pala sa Ay, nako, parang naalala ko, Sir, no? Parang 2015 ba yan o 2016 nagturo yata ako ng baril sa inyo. Opo, nagturo yata ako sa inyo. Good evening, Sir Corix from local na Sikya 505. Kasamahan ito ni retired Sergeant Toston, no? Alam ba kami, isa ka pa po sa may tungkulin dyan sa lokal na Sikya sa Maynila, no? Santa Ana, Manila. Parang nagturo ako dyan. I don't know kung kasama ka rin sa mga tinuruan ko. That was 2015, if I'm not mistaken, no, kapatid. Pakiano lang po kung kayo kasama kayo doon. Parang, opo. Samahan kayo ni Sergeant Marsan Toston. Ang retired Sergeant Marsan Toston. Na diakono rin sa Iglesia ni Cristo. So yun. During that time po kasi naimbitahan tayo dyan na magturo ng lokal. No? Kaunting, ayun na nga, siya na nga, kasama nga. Yes, sir, yes, sir, yes, sir. Good evening, sir. Kapatid na Mirkiriche Relano Ilana. Anyway, pag may po, kapatid, pwede naman kayo sumama sa Wanggan Pilipinas para po kung additional training po, makatulong ang Wanggan Pilipinas sa lokal na Sikya. Wala pong problema, kapatid. No? I-PM niyo po kung mamaya after ng live. No? Po. So, that is the value of joining organizations and groups. Ulitin ko po, yung personal growth natin ay dapat po ay magkaroon tayo nun, magkaroon ng pagbabago. Na ang pagbabago na yan ay sa kabutihan, no? Samahan, organisasyon, grupo, dapat po mabuti ang magiging epekto nila sa atin. No? Hindi po para pag sumali tayo dyan, sikat ka, matapang ka, mga mayayamang kami, no? Kaya sumali ako dito, samahan ko ng mayayaman, samahan ko ng mga sikat, mga nakapwesto sa gobyerno, samahan ko ng mga grupo na kilala. No? Kasi pag sumali ako rito, katatakutan ako eh. Kasi ganito yung grupo namin, mabigat ito. Sana po hindi ganun ang ating intensyon pagpasok sa mga grupo. Kaya ulitin ko po, personal growth. Hindi po yung papasok ka doon para ang interest mo lang ay parang gawin mong muog, no? Shield yung organization para ikaw ay mang-abuso,
ikaw ay magmataas. Gawin natin po ang mga organization na ito ay magdulot sa atin ng positibo. Ang mga organisasyon na sa pasukan natin ay sana yung mga katuruan, disiplina at doktrina ay isa puso natin. Para makita po na itong grupo pala na sinalihan mo ay talagang maayos. Dahil ang mga taong nandito sa loob nito ay matitino, no? Matitino, mabuting ehemplo sa komunidad, sa society, no? Hindi po para maging pagmataas, no? Pagkus, ito po ay magdudulot sa atin ng positibong pagbabago. Sa pagkatao, diba? Pagkilo, salita at gawa, makikita, yung sumali ka sa grupo na to, ikaw ay tao na may maayos na pagkatao. Yung po pinakamahirap mga kapatid, no? Maayos na tao na may maayos na pagkatao. Kasi pag tao ka lang. Pero pag wala kang maayos na pagkatao, may problema yon. You will have your problem with dealing with other people. Wala pong magkakagusto sa inyong tao, mga kapatid. Wala pong tatanggap sa inyo. Kaya nga pag sumali ka sa grupo, sense of belongingness yan sa psychology kung hindi ako magkakamali. Basahin nga pala natin yung sense of belongingness, baka na naman mamaya. Sabihin, psychology na naman to si Corexman, magaling na naman tayo, no? So what is sense of belongingness? Basahin natin para po maging makabuluhan yung ating live, no? May maiwan man lang tayong kahit papaano aral sa bawat isa. So sabi niya, no? A sense of belonging, the fundamental need to feel accepted, connected, and valued as part of a group, community, or relationship. No? Tignan niyo po ang sense of belonging or belongingness is the fundamental human needs. Human needs pala yan. Yung ikaw ay maramdaman mo na ikaw ay parte ng isang grupo. Ikaw ay tinatanggap ng isang grupo at mga tao. No? Need to feel accepted. Human need pala yun. No? Pangangailangan ng tao yung maramdaman mo ikaw ay katanggap-tanggap sa kanila. At sabi niya, bukod sa accepted, connected. Pag sinabing connected, ibig sabihin you have that, yung relasyon, no? Ikaw ay anytime, you can access these people, this group, or anything else, no? And valued, ayan na po, na ikaw ay may halaga. Binanggit ko kanina yon, yung value ng isang tao. Kapag ikaw po ay pumasok sa isang grupo, sa isang samahan, sa isang lugar, ikaw ay binibigyan ng halaga ng mga tao na kapaligid sa iyo, no? Valued as part of group or community or relationship. Yan. So, ang relationship, hindi po yung tumitigil sa relasyon mo sa anak mo, sa asawa mo, sa kamag-anak mo. Ang relasyon po ay tumutukoy sa lahat ng uri ng pakikipag-ugnayan mo. Sa eskwelahan, sa trabaho, sa komunidad, no? Sa mga taong nakakaharap mo sa araw-araw. So, diyan po pumapasok pag kayo po ay may mabuting karakter. Kasi alam niyo po, yung paglabas niyo pa lang doon sa bahay niyo, kung kayo ay binabati ng security guard, yung mga taong nagtitinda sa bangketa, diyan pa lang makikita na po kung mabuting tao kayo. Kasi alam niyo po, pag kayo may karakter na pangit, ugali kayo hindi maganda, hindi kayo papansinin ng mga yan. Hindi kayo babatiin ng mga yan. Pero pag kayo po ay may magandang karakter, may mabuting asal, malamang sa malamang, yung paglabas mo sa security guard ng subdivision mo or condo mo, sir, good morning po. Kamusta po kayo? Ganun po. Minsan nakikipagtatanong pa sa inyo. Hindi sila naiilang mga kapatid. Kasi alam nila na hindi sila mapapahiya. Value, no? Tuloy natin yung sense of belongingness. Sabi pa niya, fostering psychological well-being, no? Wow, well-being, support and identity. Pagkakakilanlan daw yan. Yung sense of belongingness, no? Oh. Much like food and water are basic needs. So, basic needs pala yung sense of belonging or belongingness. Kailangan pala ng tao yan, no? So, why am I mentioning this, mga kapatid? Bakit natin ito binabanggit? It pertains to our character pa rin. Para yung sense of belongingness na yan, masatisfy natin. Ma-experience natin na tayo ay katanggap-tanggap sa grupo, sa
sa samahan, sa eskwelahan, sa trabaho, as yung komunidad as a whole, sa society as a whole. Magandang gabi po sa ating lahat. At salamat po sa mga nanood. Again, ang organization sana ay makabuti sa atin. Bagkus ito ay hindi makasama sa bawat isa sa atin. At sa mga kapatid, sorry po, One Gun Pilipinas na naman. Magandang gabi po sa mga kapatid namin sa Alpha Phi Omega, 100 years of human service, o humankind service natin. Pagsisilbi sa sangkatauhan, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig at dako ng mundo. Ang Alpha Phi Omega po ay patuloy na magseserbisyo sa buong mundo, sa kapwa-tao, at magsisilbi sa Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng leadership, friendship, and service. Mabuhay po ang Alpha Phi Omega sa buong mundo. Magandang gabi po sa atin lahat. Okay, so yun mga kaibigan, napakinggan natin, napanood natin yung ginawang pagtalakay ni Admin Corixman ng One Gun Pilipinas tungkol po sa anibersaryo nga ng Alpha Phi Omega o APO. At yun, tinalakay niya rin ano ba ang kahalagaan ng isang grupo. Tulad nga po ng Alpha Phi Omega, tulad ng One Gun Pilipinas, tulad ng The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles Incorporated, no? At yung mga club na nasasakupan nito, yung mga region. At gayon din, no? Yung pang mga ibang grupo, tulad ng mga Riders Group, ng TODA, diba? May mga TODA rin po. So, grupo po yan eh. So, dapat po, kasi dapat ang lumagay sa isip natin, wag yung ano magagawa sa atin ng grupo, no? Kundi, ano ang magagawa natin para dun sa grupo, no? Na ating inaniban. So, yun po dapat. Bueno, mga kaibigan, sa oras na alas 8, no? 50 o alas 8, tama ba? Alas 8:50 o tama, alas 8:50 ng gabi ay yan po naging kabuuan. At bago tayo magpaalam, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay, no? Kina Kuya Ruel Gabuya Andersen, yan, si Kamari ni Lagura, non-lokal ng Panghulong Malabon, ganyan din kay Kuya Christopher Mediado, nakasama natin po sa Central Luzon Region 45. May napakasipag puntong kuya natin na to. Kapag may mga medical mission, lagi po yung nandun, no? At talaga pong gumaganap, no? At ganyan din kay Tulen, ayan, good evening daw sa lahat ng mga ma'am and sir. At ganyan din kay Jimmy Santa Rosa, good evening daw, Sir Corixman and Sir Asher Maghinang, mabuhay ang One Gun Pilipinas. Ayan, at siyempre kay Legro Peslo at si Rodrigo Espinosa, good evening daw, Sir Marco Yu Alday, shout out One Gun Pilipinas, enthusiast, ayan. Ayan mga kaibigan, at yun, sana po naging nakapulot tayo, no, ng aral, no? Yung po mga may grupo diyan, TODA, Riders Group, no? At iba pang mga NGOs, tulad meron po di solo parents, no? Tulad sa Malabon City, meron po doon samahan ng mga solo parents, no? Malabon chapter na pinamumunuan po ni Ma'am Elvira Sevilla. So yan po, sana, alam mo, yung iba ho kasi kaya sumasanib diyan, umaanib sa grupo ng mga ganyan, ang iniisip niya ano magagawa sa kanya ng grupo, mali po yun. Kailangan, ano ang magagawa mo doon sa grupong inaniban mo. Dapat ganun po maging mentality ng bawat individual na sumasama o sumasapi o umaanib sa isang grupo, na isang grupo, kung ano man yung grupo na yun. Bueno mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J, at sana maraming salamat po sa mga sumubaybay ngayong gabi at tuloy-tuloy na po tayo, no, dahil tayo po makakapag-remote broadcast na dahil meron po tayong backup internet, no, siguro kahit saan na tayo ay makakapag-live tayo basta't malakas po ang signal, no. Hindi po katulad itong ganyan po yung ating isang internet bumagsak po ang service dahil po nasira yung fiber. Talagang ganun po, hindi naman natin kagustuhan yun. Alam nyo naman ang News Online TV, lahat po hindi lang ito. Kahit po yung mga ibang News Online TV, yan po ay bumabase sa kanilang internet service, no? So kapag bumagsak po internet service nila, shutdown din sila. So talagang dapat po may backup. Okay mga kaibigan, sa ngalan po ni Mr. J at sa ating mga kabarangay, mga kuya, ate, bunso at friends of Eagles, at sa ating mga ka-gunners ng One Gun Pilipinas, at siyempre po sa lahat po ng grupo, ako po'y pasamantalang magpapaalam sa inyo. At ako po inyong naging kasama, Kuya Rosel
Lopez na nagsasabing magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po. Responsable ba ng gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Pilipinas o OGP ang lahat ng legal na paraan at proseso upang ikaw ay maging isang responsableng gun owners. Ano pa hinihintay nyo mga kaganers? Sali na sa One Gun Pilipinas ngayon na! Responsable ka bang gun owner? At mahaba ba ang iyong pasensya? At hindi ba initin ang iyong ulo? Alam mo rin ba ang batas hinggil sa pag-iingat ng baril o firearms? Kung hindi, A responsible gun owner. Are you a responsible gun owner? 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 The PNP Civil Security Group would like to advise all firearms holders to renew their license to own and possess firearms and firearms registration within 6 months before its expiry date. Tumawag na at makipag-ugnayan. Be a responsible gun owner. One Gun Pilipinas ang sagot mga katropa at kaganos. Tayo ituturo sa inyo ng One Gun Barangay, pangunahing unit ng pamahalang lokal kung saan dito pinag-uusapan ang bawat sigalot ng mga residente ng bawat barangay. Dito rin pinag-uusapan ng mga piling halal na opisyal na barangay ang mga proyekto para sa kanilang barangay. Kumustahin natin ang panunungkulan ni Kapitan dito sa Dama Barangay sa Millennial Online TV Worldwide, ang katropa ng bawat barangay. Ating tinatapos ang ating pagpupulong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo at tapos na po ang ating session. Enjoy na po tayo. Hanap mo ba ay Unwind Ventures? Tara nang mamangha sa mga tanawin. Ano man ang iyong travel goals? Dadalhin namin kayo. Sa Unwind Ventures at saya.
sa Wow Biyahe. Kaya wow, di ba? Abangan dito lang sa Millennial Online TV. Now, Talakayin Biggest destruction of dangerous drugs worth 1. Rebisahin, opinyon, malawaking, aksyonan. Kasama si Rosel Lopez, ang inyong katropa sa pagbabalita. Dito lang sa Millennial Online TV. Tutok na mga katropa! Shoutout dyan sa kaibigan natin si Sir Rosel Lopez. Sir Rosel, kumusta ka dyan? Guys, like and follow si Sir Rosel. Siya ho ang ating admin at saka owner-operator ng ating napakagandang online news TV, Millennial Online TV News and Updates. Ito ay nagpo-promote guys ng mga positivity sa buhay, mga updates natin sa mga local news at saka syempre mga promotion tungkol how to live a life better. Okay? Guys, like and follow si Sir Rosel. Sir Rosel, ingat palagi. Bye-bye! Woohoo! Tumutok at makinig sa News Online TV sa bagong milenyo, ang Millennial Online TV News and Updates. Mag-subscribe, huwag kalimutang i-follow, i-like at i-share nyo na rin. I-type lamang sa inyong mga cellphones sa Facebook at YouTube, Millennial Online TV News and Updates. Hi, this is Okang Hilari Gadon. Nananawagan ako sa ating mga katropa, no? At mga kaibigan, mga kababayan, na palaging tumutok sa Millennial Online TV. At yan ay pinangunahan at yan ay pinangangasiwaan ng aking kaibigan na si Rosel. At ang mga nanunood dyan ay hindi bobo! Inaigting, pinalakas ang bagong News Online TV ng bagong milenyo. Millennial Online TV, ang katropa mo sa pagbabalita.